of God who takes away the sins of the world. Salamat, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, napakatakila ng iyong pag-ibig, ng iyong katapatan, ng iyong biyaya. Sa bawat araw, Panginoon, ay sariwa. Ito po, Panginoon, ang iyong katapatan, ng iyong pag-ibig, ay walang hanggan. Kaya naman, Lord, niyayaan mo kami na kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ikaw ay Diyos na walang hanggan, Diyos ng mga buhay. Muli, Lord, salamat ng marami, Panginoon. It will be the last Sunday, Panginoon, sa taong 2024. At hindi lang po ito kapahayagan, Panginoon, ito ang muling linggo ng taong 2024. Ito yung kapahayagan, Panginoon, ng iyong nilaya, katakilaan, iyong katapatan sa aming mga buhay. When indeed, Lord, you work all things for our good, Panginoon. And yes, Lord, you work all things for the good of those who love you. And yes, Lord, we love you. We love you, Lord, sapagkat kayo unang nagmahal sa amin. Ang pagmamahal mo sa amin, Lord, ay walang hanggan. Kaya, Panginoon, kami umiibig sa iyo, Panginoon, ng walang hanggan. Dahil kami ay may Diyos na nagmamahal sa amin ng walang hanggan. Kaya walang hanggan ka namin pupuriin, Panginoon. Walang hanggan ka namin pasasalamatan. At po, Lord, higit sa anumang mga bagay namin tinanggap, Panginoon, sa taong ito. Kundi, Lord, sa buhay na walang hanggan. Dahilan may Pasko, dahil may Diyos na nagmamahal sa amin na gayon na lamang na kami makasalanan pa, binigay ninyo ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Kaya, Panginoon, kami naririto. Sumasamba, nagpupuri, nagdiriwang, Panginoon, na kaligtasan na meron kami buwan sa iyo. Kaya niyo muli, Panginoon, sa pagtungay namin sa iyong salita, manaliwa sa amin at pagkatungalan ito, patuloy, Panginoon, ang malaking kagalakan sa aming mga kalooban. Patuloy, Panginoon, lagi kaming magpuri at pasalamat sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sapagkat meron kami Diyos na nagligtas sa amin. Salamat po ng marami. Bukayan niyo, Panginoon, ang iyong mga anak sa lugar na ito. Maitanghal ka, maparangalan ka. As we come to your word, Lord, nausap na kayo sa amin. Narinig po kami, Panginoon, sa tunay na pakikinig na iyong salita at pagkaunawa sa gabay at tulong ng iyong Santong Espiritu. Ito po aming panalangin na may pasasalamat sa pagkabis na pangalan ng aming Panginoon at pagpigtas na si Jesus, at lahat na magsabi namin. Amen. Babasahin ko po sa inyo ang Lucas 2:25-32. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan Simeon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at nag-iintay sa katapusan ng Israel. Sa kanya, ang Espiritu Santo, ipinahayag naman si Jesus sa
God, ika 52nd Sunday ng taong 2024. Huling Sunday sa taong 2024. Pare-pareho tayo dadagdagan ng tigil isang taon. Tama? Pare-pareho tayo, I hope, ay nadagdagan ng pagpupuri at pasasalamat ng pagkakilala sa ating Diyos. Siguro, hindi tayo pare-pareho, pero maaari na tayo nadagdagan ng timbang sa taon ito. Marahil nadagdagan din tayo ng ginawa sa buhay. Usap ay nadagdagan ng pamilya. Meron ng mga naging lolo sa taong 2024. At yes, meron din naman nabawasan ng mga sa buhay. And yes, I hope nadagdagan ang ating pong kaalaman, pagkakilala sa Diyos. At yes, nagdagdagan ang husay na meron tayo. Ang mga husay na meron tayo. Man ay husay ng pagkaita, pagluluto, pagpungan, pagkagat. At yes, nagdagdagan nawa tayo sa ating pong pagdago sa kanilang palataya. Sabi ng 1 Corinthians chapter 13, verse 11, unang Korinto, kabanatang 13, bilang 11, noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip, at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayon, ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Pakisipat-sipat ngayon sa tabi mo, asal bata ito ba o gulang? Okay lang, mukhang bata. Sige, tignan mo nga na rin, kung mukha akong bata yan, umata lang. Wala ng eskito, no? Opo, ang pagmamature sa faith ay hindi lamang po paglago sa kaalaman ng salita ng Diyos. Yes, of course, hindi pagsasabuhay ito. At hindi lamang pagsasabuhay nito in a way na we're just applying what we know, kundi mabunga ito ng karakter, pag-ugali natin na binabago araw-araw ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Hindi ng panahon, hindi ng edad, hindi ng mga karanasan, kundi ng salita ng Diyos. Now, para po sa salita ng Diyos, natin po pupulay-pulayan, binasa na po ang Luke chapter 2. In all the Gospels writers, no, Matthew, Mark, and Luke, ang Lucas, no, you will observe ang pinaka may mahaba pong Gospel. No, if you will compare no, sa Matthew, no, 28 chapters, at Lucas ay 24, it may appear na mas mahaba po ang Matthew, pero hindi po. Mas mahaba po ang Gospel o Luke. At ang pinakananais, no, of course, ang lahat ng writer ng Gospel ay mapakilala ang Panginoon. Let me just read no, kung paano po sinimulan ni Luke ang Gospel sa kanyang unang 4 na mga talata o first 4 verses ng Gospel of Luke, chapter 1. Kagalang-galang na Teopilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Ang kanilang isinulat ay ayon sa itinuro sa amin ng mga taong buhat pa sa simula ay mga saksi at mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Kaya't matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari buhat pa sa pasimula, minabuti kong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo, hindi po pinakatailan niya, upang buhusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga itinuro sa inyo. And we can observe no, na si Luke, na sumulat ng Gospel of Luke, ay nagkaan doon ng maraming kung sabihin na natin kwento patungkol po sa kapanganakan ng Panginoong Jesus. Compare, no? In fact, kung sa Matthew na tayo makakabasa, chapter 2, chapter 1 and chapter 2, about
dahil panbog ng Panginoon. Pero Gospel of Luke, mas mahaba ang kanyang pumilento patungkol sa ipanbog ng Panginoon. At ang ating pong binasa, this time, ang Panginoong Jesus po, He was already 40 days old. No, 40 days old na. So, ilang buwan? Isang buwan at 10 araw. So, still a baby, no? Pero isang buwan na siya, isang buwan gulang na siya at 10 araw. Paano po natin nasabi? Leviticus chapter 12, ito pong ginawa po ng Jose at ni Maria na dinala po nila sa templo ng Panginoong Jesus upang ihandog. Ito ay ika-4 na pong araw na after si Mary ay nagbigay ng nalagyan ng tao o nagtuwa ng bata. Leviticus chapter 12. Leviticus chapter 12. Anyway, maiksi lang naman ito. Let me just read the whole chapter. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang sabihin mo sa bayang Israel, kung ang isang babae ay manganak ng lalaki, 7 araw siyang ituturing na marumi, tulad ng panahong siya ay may regla. Pagdating na 8 araw, dapat nang tulihin ng sanggol. At yung ginawa nila kay Jesus. Verse 4, 33 araw pa hihintahin ng ina bago siya ituring na malinis. Okay, so 33. 33, no? Plus 7, 40. Hindi siya dapat humawak ng lumang bagay na sagrado at hindi rin dapat pumasok sa santuaryo hanggang hindi natatapos ang takdang panahon. Itong takdang panahon. Kung babae naman ang kanyang anak, no, tingnan niyo po yung magkakaiba. Pag 7 araw, pag lalaki, 7 araw ituturing ng marumi. Pero kapag babae ang anak, times 2. 14 na araw siya tuturing ng marumi. Gaya rin ng siya'y may regla. 66 times 2. Na araw pa rin pa siyang maghihintay bago siya ituring na malinis. Nung tapos na ang panahon ng kanyang paglilinis, siya'y maghahandog kay Yahweh. Maging lalaki o babae man ang kanyang anak. Kaya pumunta ko sa templo si Jose at si Maria dahil magkakatapong araw na rin ni Maria, no, since niluwan niya si baby Jesus. Magdadala siya ng pari sa mga pintuan ng goldang tipanan ng isang tukang isang taong gulang bilang handog na susunugin at isang kalapati o patukato bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Iyahan ito ng pari para sa mga anak at babae tutuloy ng malinis. Ganito ang tutuloy dapat sundin ng isang nanganak. Kung hindi niya kayang maghandog ng tupa, kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 kalapati. Ang isa ay handog na susunugin at ang isa naman ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Matapos handog ng pari ang mga ito, itutuloy ng malinis ang ina. Kaya si Jose at Maria, ito'y dala nila kalapati. Kaya masasabi natin, sabihin na natin, hindi talaga sila yayamanin. Hindi po sila pamilya mayaman. Ito si Jose at si Maria. At yes, hindi sila yayamanin, pero mayaman po sila sa katapatan, pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Nasa ma-observe natin, in-highlight po ni Lucas sa kanya pong gospel. Halimbawa sa verse 39, okay, and 41, tatagal na tayo sa verse 41. I just want to see, no, kung paano i-appreciate ni Lucas o in-highlight niya yung katapatan ng mag-asawang ito. Verse 39, nang maisagawa na nila ang lahat ng ayon sa tinakda ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazareth sa Galilea. So talagang napaka-devoted ng mag-asawa mo si Maria sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. And then verse 41, taon-taon, may pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Sa kapwa kong mga magulang, nawa, huwag natin pong gawing optional sa mga bata, ating mga anak, and even sa mga nakakatanda na nating mga anak, ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Kayo siya, amen? Ngayon, makita natin po, si Jose at si Maria, they were devoted, they were religious, with relationship sa Lord, as they observe the law, as they observe ang mga kautusan. Again, sa kapwa ko mga magulang, huwag natin gawing optional sa mga bata. Okay, you may go to church or you don't like, it's okay, anak, go.
O bigayin natin sila hanggang sa matutunan nila yung their own Lord na tunay na magdidibusyon nila sa Panginoon ang pagdalo sa mga gawain. Kaya nga we try, no, na kahit ang mga maliliit na bata ay ating masama po sa ating pananampahan kahit meron tayo children Saturday school. Now, let me go po sa tatlong puntos. Nais ko po ibahagi 3 points. Una, what Simeon stayed or waited. Second, what Simeon saw. And third, what Simeon said. Again, sabi po ng verse 25, nilalanin muna natin sandali si Simeon, kung paano po siya nilarawan po ni Lucas. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Wow! Lalaking matuwid, may takot sa Diyos, naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. If we are looking at kung paano natin i-describe ang nagmamature na mananampalataya, itong description, katulad ng how Luke described Simeon. Lalaking matuwid, may takot sa Diyos, naghihintay sa katubusan ng Israel, nasa kanya ang Espiritu Santo. Matuwid, ika nga, law-abiding citizen. Nagawin nyo kundi sumusunod siya sa kautusan ng Diyos. May takot sa Diyos, may galang, may reverence, may banal na pagkatakot sa Diyos na nagbubunga ng paglalayo sa kasalanan, pagsunod sa Diyos. Exodus chapter 20, verse 20. Exodo kabanatang 20 bilang 20. Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya sapagkat ayaw niya kayong magkasala. Yan po ang tunay na takot sa Diyos. Kapag meron tayong banal na takot sa Diyos, ilalayo tayo nito sa pagkakasala. Makisipat-sipat ang katabi mo, takot kayo sa Diyos. Of course, kung bilang mga mananampalataya, meron tayong dapat banal na takot. No, hindi tayo yung takot lang sa parang ko lang kaya. Takot tayo sa Lord. Hindi ko magawang taksilan ng aking asawa sapagkat takot ako kay Lord. Hindi ko takot sa asawa ko. Hindi ko magawang taksilan ng aking asawa kasi takot ako sa mga anak ko. Takot ako kay Lord. Remember si Joseph? Araw-araw siya hihila ng asawa ni Potiphar. No? Kung gusto mo kong halikan, hindi kita sasawayin. Alam ko naman, gusto ko rin. Sabi ni Jose, pinakatiwala sa akin ng lahat. Maliban dyan, hindi ko magagawa yan sa gusto. Pero siya tunay, banal na takot sa Panginoon. Dahil sabi nga, naghihintay sa katubusan ng Israel. Speaks of talagang matiyagang, matiisin, nagtiwala, umasa si Simeon sa pangako ng Diyos. At hindi nga ba minsan at madalas ang paghihintay ay very challenging to us. Diba? Nagpipray tayo ng ganito, hindi tayo dumadating, naghihintay tayo, ay we are challenge, so minsan natutukso tayo, shortcutting ko na nga, ang tagal ni Lord eh. Gawin ko na nga, ang tagal yung ginagawa ni Lord eh. Pero think about this, kung ang taon nagagawang umasa, maghintay sa kapwa niya, na kapwa niya ay maaaring mawala, mawala sa buhay nito, umanaw, mabigo, dito pa rin ang kanyang pangako. Kung nagagawa natin magtiwala sa tao na mayroong limitasyon, may hangganan, bakit hindi tayo magtiwala sa Diyos na walang hanggan? Sa kanya ay walang mahirap. Nag-isa ng tao matapat pero hindi niya rin magawa dahil wala siyang kakayahan. Ngunit ang Diyos, sa kanya ay walang mahirap, sa kanya ay walang posible, at yes, ang Diyos ay Diyos. Hindi sinungaling, ang Diyos ay Diyos na matapat sa kanyang pangako.
Kahapon na sunod, nandun po kami galing sa Bunti. Sabi po ng Chief ng Moral and Spiritual Division, meron siyang acronym na HOPE, kaya lang parang kulang. Sabi niya, hold on to the promises of the Lord every day. HOPE. Wala lang yung letter L. Hope. Hold on. Hold. Yung H. Yung O. On. Yung B. Promises of the Lord. Yung E. Every day. Hope. Hold on to the promises of the Lord every day. Again, nagagawa natin magtiwala sa tao. How much more? No, na hindi tayo magtiwala sa Diyos. Na siya ay walang hanggang Diyos. Siya ay matapat. Siya ay makapangyarihan. Siya ay faithful. Again, sabi ni Lucas, paglalarawan ko, pag-i-describe ni Simeon, nasa kanya ang Espiritu Santo. Sa ating pong panahon, napupuspusan ng Holy Spirit, ay yung umiiyak, ay napupuspusan ng Holy Spirit kasi umiiyak. Nanginginig. Mahusay magsalita. Pero pag uwi sa bahay, papasok sa trabaho, kasama ang tropa, hindi na makita ang pagka-Christian. Hindi po ganyan ang papuspusan ng Holy Spirit. The Spirit-filled life ay ang buhay na spiritually and morally good. Upright. So say amen. So na, makilala natin si Simeon. Pag-unang puntos, what Simeon stayed or waited? Ang hinintay ni Simeon. Ano ba ang hinintay o hinintay ni Simeon? Again, sa verse 25 ng huling bahagi, naghihintay at naghihintay sa katubusan ng Israel, nasa kanya ang Espiritu Santo. Verse 26, ipinahayag ng Espiritu sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. So, kung hinintay po ni Simeon, naghintay po siya sa pangako sa kanya ng Lord, na ipinahayag through the Holy Spirit na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya makikita ang Kristo. Look at Luke. Nung sumulat mo nito, si Lucas ay believer ng Diyos na nag-iisang Diyos na may tatlong persona. Kayo din, amen? Iisang Diyos na tatlong persona. Again, verse 26, ipinahayag ng Espiritu Santo, the third person of the Holy Trinity, sa kanya, kay Simeon, na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo, the second person of the Holy Trinity, Jesus Christ, na ipinangako ng Panginoon, the first person of the Holy Trinity, God the Father. So si Luke po ay Diyos na sumasamba sa iisang Diyos na tatlong persona. At yan ang Diyos ng Biblia. Say amen? Amen. At yes, most probably, this time si Simeon po ay talagang matanda na. O matanda na. And imagine how long he waited sa kaganapan ng pangako ito sa kanya. Simeon, again, pinangako ng Diyos sa kanya through the Holy Spirit, Simeon, you will not die until you see the child, until you see the Savior, until you see the Christ. Tanong natin marahil, ilang taon kaya ni Simeon hinintay ang pagkakataon ito? Sinasabi, pinanganak si Jesus kung saan ang Roma na naghahari sa Israel. At naghahari ang Roma sa Israel higit 6 na dekada. So let's say 60 years. So how old Simeon was nung na-reveal sa kanya through the Holy Spirit? Simeon, you will not die hanggang hindi mo nakikita ang Kristo. So pagpalagay natin senior citizen siya ngayon, o higit pa, time the time na nakita niya si Jesus, so imagine po, 60 years niya hinintay ang kaganapan ng pangako ng Diyos. At apat na tao. At saka at tao din tayo. Mag-isa tayo, we use patience to wait. Pero sa Simeon, hinintay niya ng marami taon. Gano'ng karami o kadalas sa pagkakataon na para tayong si Christian, alala niyo si Christian na nakapunto sa Buddhist at Muslim, umakyat sa mataas na tole, patunayan natin kung sino ang Diyos. Noon po ano si Christian, di ba? Jesus, bubibilis, Buddha, ako bubibilis, natin na. Pero si Simeon, he waited that long.
patiently sa Panginoon. At yes, ayon sa kasaysayan, malupit ang Roma na mundo kung sinakop nila ang Israel. So nakita ni Simeon ang kalupitan ng Roma. Pero still, Lord, maghihintay ako. Sa mata ni Simeon, it seems parang walang magandang nangyayari. It seems, asa na ang Kristong tagapagligtas? Asa na ang ginhawang pari namin maranasan ang pagdating ng Kristo? Pinahihirapan kami ng Roma. But still, he waited. May pananampalataya sa Panginoon. Si Simeon, with all discouragement, with all sabihin na nating ups and downs, marahil mas marami pang downs kahit malupit ang Roma, nagtiwala siya sa pangako ng Diyos. Simeon, wait ka lang. Mahamay yung past, di ba? Lord, nag-wait naman ako, pero ang tagal naman niya. Kailan ba? Sabi nila, pag tumatanda ng tao, nag-iiba ng mga gusto sa buhay. Si Simeon, it appears, very consistent siya sa kanyang pinaghihintay o kanyang paghihintay ang makita ang pangako ng Diyos na tagapagligtas. Of course, it doesn't mean na hindi po siya gumanap ng kanyang gampanin bilang anak, bilang kapwa, bilang mamamayan, etc. But yes, sabi nga ng author ng Hebrews, he fixed his eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Maybe you see life na parang pagulo ng pagulo, pahirap ng pahirap, at tila walang magandang nangyayari. No? Nangyayari sa Pilipinas, legislative class na ito. Baka minsan naman, hindi talaga trust issue ang problema natin, hindi pagsunod. Pagsisisi. Lord, what takes you so long? Anak, nandiyan na. Ayaw mong bitawan kasi yan para matanggap mo. Lord, what takes you so long? Hindi ka nagsisisi. Buhulog na sa'yo. Andyan na, higla na lang ng buhok. Iyo na. Pero you're not still turning back from your sin. Hindi nga yung bago lang ang nagkukubi ng kasalanan na hindi nananagana. So si Simeon, he stayed. He waited. Now, tingnan natin po pangalawang puntos. What Simeon saw. Ang nakita ni Simeon. Verse 27 to 30, sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nagdalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa inakda ng kautusan. We just read kanina sa Leviticus chapter 12. Kaya we said na 40-day-old na si baby Jesus this time. Kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos nagpuri siya sa Diyos, ngayon Panginoon, maaari na po yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas. Hindi lamang ni Simeon nakita, hindi lamang ni Simeon nahawakan, nakarga pa niya si baby Jesus. Ang pangakong Kristo ng Panginoon. Again, look at Luke, ano pong ginagawa po niya, o sa patnubay ng banal na Espiritu, talagang nilatag niya mga witnesses, mga testimonies, na para patutuhanan na hello, ito talaga itutukan yan. Jesus was born in Bethlehem to be the Savior of the world. Hindi ito kakang-isip, hindi ito kwentong barbero, hindi ito gawa-gawa ng tao, hindi ito hango sa mga ancient myth, what, kundi ito ay tunay na nagganap. At yes, no, pinahayag as I said, no, mas marami siyang binanggit patungkol sa kapanganakan ng Panginoon at maraming pangalan siyang nabanggit. At halimbawa si Zacarias, si Elizabeth, si Mary, ang mga pastol, and here si Simeon. At kung itutuloy natin ang basa, mayroong isang matandang babae na probably she was in her 90s. Lahat ng ito, no, ay pinagsama-sama po ni Lucas para sabihin sa mundo, para sabihin sa mga tao, hello, totoo itong nangyari.
merong Jesus ay pinanganak sa araw sa Bethlehem. Ang Kristo ay mapagligtas. At yes, hindi lang ito nangyari, kundi nangyari ito kalakip ng marami ng mga himala. Imagine, Elizabeth, matanda na, wapo pa. Pero nagkaroon tao na natin kanyang na kay si John, na pero tohanan ni Zacharias sa kanyang tatay na siya maghahanda sa pagdating ng Messiah. Daan ng Messiah, the forerunner of Jesus. Si Mary, the Virgin, nagbuntis. Si Simeon, yes, somehow we can take na ito'y miracle na with all ang pwedeng mangyari sa kanya, he didn't die para matupad ang pangako ng Diyos sa kanya na you will not die until you see the child. Para pag sinasabi ng Lord sa atin, gusto kong makita ninyo ang kamay ko sa kasaysayan at kapanganakan ng aking anak na si Jesus. Hindi ito gawa ng tao. This is mine. Sa first letter ni John, sa 1 John, itong sabi niya sa unang 4 na talata, 1 John chapter 1, verse 1 to 4, sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya, tungkol kay Jesus, na sa simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Remember si John nagsabi, the Word became flesh. Ang salita ay nagkatamang tao. Narinig namin, nakita, napagmasdan at nahawakan. Verse 2, nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, pinagtuhanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahayag na namin sa inyo ang aming, ulit-ulit siya, nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Yesu Cristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kaganakan. May marami namang naniniwala na merong Jesus, sa Isaiah ng mundo ay may Jesus, pero wala silang pananalig. Na si Jesus ang anak ng kataas-taas ng Diyos, na si Jesus ang tagapagligtas. So nakita, nahawakan, nakagyan ni Simeon ang pinangako sa kanya. Again, hindi siya mamamatay, hanggang hindi niya makita ang katuparan nito. Again, see the hand of God sa araw ng Pasko. With all miracles happen. Pagbubuntis ng isang matanda at bao, pagbubuntis ng isang berhen. Yes, ang tala na bumabay sa mga pantas. These miracles display the hand of God. Ayaw ng Lord mag-miss. Pero gano'ng karami, ang tinignan, makita talaga ang kamay ng Diyos sa araw ng Pasko. Ang tinignan natin, yung kamay ng tao mag-aabot sa atin. May naman ba yan? Bibigay ba yan? And here, no, yung buhay ni Simeon ay tinala for you and I to see. Yes, this is God's hand. Yung kapanganakan ng Panginoong Jesus ay kamay ng Diyos. And here si Simeon, hindi siya mamamatay hanggang hindi nakikita ang aking anak. Isila sa mundo dito. God is in control. God is sovereign. Kaya siya akin. Bakit doon pang muling puntos, pagkasipat na katabi mo, pagkatulog na, ano mo, pag-uli na, what Simeon sang. What Simeon sang. Ang inawit ni Simeon. Again, verse 28 to 32. Tinarga ni Simeon ang sanggol, pagkatapos ay nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong nihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito ay liwanag na tatanglaw sa mga higpin at magbibigay dangal sa inyong bansa, Israel. Look at the song of Simeon. Again, verse 29. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong alipin, ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Look at this humble person. Look at this humble man.
Sabi niya, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin. What a humble, what a happy song, a happy, tawagin ko na lang, last will and testament. Diba, last will and testament, kadalasan na binibigay sa pinapakiramdam niya, gayaan mo siya. Look at this, look at Simeon last will and testament. Lord, maaari na pong kunin yung buhay. Mapayapa na akong yaya ko sa buhay na ito. Inyong abang alipin. A humble last will and testament. Abang alipin. Lord, I can rest now. Your bondservant, as you promised. Yes, si Simeon, nakita niya na mas mainam ang buhay sa piling ng Diyos kaysa sa buhay na ito. Hindi niya sinabi, Lord, pwede bang yung pangako mo sa akin na mamamatay ako, bago ko mamatay, makikita ko siya. Pwede bang extend ko pa ng kaunti? Gusto ko pang makita how he will grow o how he will live. Then, sabi niya, okay Lord, as you promise, mamamatay ako, pag nakita ko na yung salbol, mamamatay ako, mapaya ka. He wants to go home with the Lord. Nalalong mainam. I remember sabi ni Paul sa mga taga-Pilipos, isa po sa sulat niya, sa sinulat po niya na siya'y nakapiit o nakakulong. Pilipos chapter 1, verse 21 to 23. Sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabangan. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakinabangan, ito'y kapakinabangan sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. Nandito siya kung anong pipiliin, pero alam niya kung anong pinakamabuti. Verse 23, may pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalo mabuti. Have you ever come to this point of your life na pinakamabuting mangyayari sa buhay ko dahil mamatay? Dahil if I die, I will worship the Lord. Hindi ang pinakamabuting maaaring mangyayari sa buhay ko is to live longer, to live 60, 70, 80, 90, 100 para tumanggap ng 100,000. Tanggap 100,000, 100 ka na. Ako wala makikilapan. Before Paul, sabi niya, to die is gain. To die is far better than to live. It is better to die kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesus. Pero if you will die na walang pananampalataya sa Panginoong Jesus, that's the worst thing. Sibat-sibat na katabi mo, baka hindi pa yan ligtas. Yes, probably not sure. Alam ni Simeon, na dahil binayad naman ng Espiritu Santo sa kanya, na si Jesus ang tagapagligtas at kung paano ito gagawin ng Panginoong Jesus. Na siya ay mabubuhay, nagmatuwi, hindi magkasala ni minsan, at sa krus ay mamamatay. Pero ito sinabi niya kay Maria, verse 34 to 35, again, Luke chapter 2, binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutulik sa siya ng marami. Kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito magdaranas ka ng matinding kapighatian, parang isang patalim na itinarap sa iyong puso. Kung bibigyan mo tayo ng pagkakataong magbigay ng pananalita bago tayo malagutan ng hilinga, what would you say? Let me give you tatlo pong nagpahayag ng kanilang
let me just call this last will and testament. Tatlong S. Si Stephen, si Saul, o si Paul, mas nilalang Paul, at si Simon Peter. Si Stephen, sa chapter 7, verse 60. Habang siya'y binabato, tingnan niyo po yung kanya naging last will and testament. Verse 16 ng Gawa chapter 7. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang panagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi nito ay siya'y namatay. Stephen, paano niyan hinarap ang kanyang tumatay? Yung sinabi, pinamat ang ginagawa, tama mo rin ang kita. Sabi niya, Lord, pagkawagin mo siya. How about Paul? Ginamit ko yung kanyang pangalan na Saul. Again, bago na rin natin maalala na meron tatlong S. Si Saul, sa 2 Timothy chapter 4, pakinggan natin ang kanyang last will and testament. 2 Timothy chapter 4, simula verse 6, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y pistulang isang handog na ibinubuhos sa dampana. Living sacrifice. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat at nananabig sa kanyang pagpabalik. Kaya gusto na ni Paul po the Lord, I want to go better ang buhay noon, perfect ang life doon, and yes, God will reward my labor. Yan yung po yung bigaya ng Diyos sa atin, no? Tinampo tayo sa putik, binigay tayo ng bagong buhay, tapos pinagakuhan pa tayo ng reward. Wala naman tayo talaga actually puhunan na mula sa atin. Puhunan natin, pagiging makasalanan. Napakayaman ng biyaya ng Lord. Si Simon Peter, sa 2 Peter chapter 1, pakinggan natin ang kanyang last will and testament. 2 Peter chapter 1, verse 12 to 15. Kaya kahit na alam na ninyo ang katotohanan ninyong tinanggap at patatag na kayo dito, lagi ko pa rin kayong paaalahanan tungkol dito. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Alam kong malapit ko nang iwan ang katawan ito. Totoo marami ko talagang yung tao, alam niya kung mamamatay ko niya. No? Hindi mo kaya kasabi mo, baka hindi ka ba kasabi niya. So, mga lola, magagalit siya. Kapag tayo na yan. Again, si Peter, no? Minabuti ko sa riwain sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Alam kong malapit ko nang iwan ang katawang ito ayon sa ipinahayag sa akin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito dahil kahit ako'y pumanaw na. Look at Peter, Simon Peter. Ang pinaalala niya dito ay ang kaligtasan ng Diyos. Sa kanyang mga sinulatan na mga mananampalatayang dumaranas ng pag-uusip. Piling ko ay kanaday bilang ang araw ko. Pero pinabuti ko itong sabihin ko sa inyo. Ito ang ipaalala ko sa inyo. Ang kaligtasan na tinanggap natin buwan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. Let's go back sa Song po ni Simeon, verse 30. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong, verse 31, na inyong ihanda sa harapan ng lahat ng bansa. So here, pinahayag po ni Simeon, no, sa kapuspusan ng Banal na Espiritu, kung sino ang sanggol na siya ang tagapagligtas ng Diyos, na siya ang sinugo ng Diyos, pinadala ng Diyos na tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Tagapagligtas ng lahat ng bansa. It doesn't mean na lahat ng nilalang ay maliligtas, kundi it means walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit sa kaliligtas ng sino man, kundi si Jesucristo lamang. Acts chapter 4 verse 12, next slide. Okay, pakibasa po. Pasahin po natin sabay-sabay. Sa kanya lamang natatagpuan, nagkasa, sa
at walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So, it's the song of Simeon. Ito lang yung tagapagligtas na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit sa lahat ng bansa ang sanggol ng Jesus. Siya at siya lamang. And of course, only those who will put their trust sa person and work ng Panginoong Jesus ang maliligtas. Can you say amen? Amen. Again, verse 32, ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hindi at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. We just read kanina yung verse 33. And let me just read it again. Mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata, pinaspasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami. Hindi ng lahat, ng marami. Marami mapapahamak, marami ay maliligtas. Hindi lahat maliligtas, hindi lahat ay mapapahamak. Ako po si Jesus lamang tagapagligtas na ibinigay ng Diyos sa mundo ito. Ngunit hindi lahat ng tao sa buong mundo ay maliligtas, pagkat hindi lahat ng tao sa buong mundo ay mananalig sa Panginoon. As we can see, hindi lahat sumampalataya sa tagapagligtas ni Jesus. Ngunit bahagi ng verse 34, siya magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutulig sa siya na marami. Hindi nga sa tinanggap ng lahat. Hindi siya nanaligan ng lahat. And I hope and pray na yung katabi mo kasama sa danahin. Verse 35, kaya mahayag ang kanilang iniisip. Jesus is the light of the world, the revealer ng puso kalooban ng tao. Let me read John chapter 3, 1 kabanatang 3. And I will, yung dalawang talata pa rin namin So John chapter 3, verse 18 to 21. 1 kabanatang 3, verses 18 to 21. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya. Sapagkat hindi siya sumampalataya sakay sa isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos na palintos sa sanlibutan ng ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilig kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Because, hindi nga ba totoo, kung tayo yung mga bata pa, takot tayo sa dilig. Kung nagmamature na tayo, pumubot na tayo sa dilig. Pero ginagawa tayo natin makita ng iba. Pero pag tayo lumapit sa liwanag si Jesus, mariripil ang kadiliman natin at kasamaan natin. Pero at the same time, mag-aangay sa atin tungo sa kanyang kalooban. Verse 20, kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalalapit sa ilaw upang mahayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. In a way, dalawa kong ginagawa ng ilaw. Let's say, sa kwarto na walang ilaw, hindi natin makikita kung maayos o kung madumi. Pero pag ilawan natin, makikita natin yung dumi, then maragalihin natin yung dumi, and then dilinisin natin. When we draw to the light sa Panginoon, may luksin yung karumihan natin, and then makikita rin natin ang kalooban niya upang tayo malinis. Makakay sa kanyang kalooban, sa kanyang kabanalan. Hindi nga ba ang isa po sa nararanasan ng isang tunay na mananampalataya, the more na he grows sa Lord, the more he see kung gaano siya makasalanan. Kaya siya, amen? Amen? Diba? Oo, akala ko talaga, kahit tanong din namin tatay ko, gumagalang ako sa kanila, masunurin ako sa videos ko. So sabi ko, mabuti akong tao, I will go to heaven. Pero nung makilala ko si Jesus, kaya sila, marami pa sa akin pala ang aking mabubuting gawa. Dami pala talaga akong kasalanan. Remember si Peter? Narealize niya, Lord, gumayo po kayo sa akin, kaya ako isang makasalanan.
The more we grow to the Lord Jesus Christ, the more nakikita natin yung ating pagiging makasalanan. And the more we see, I need you, Lord. I need your grace, I need your forgiveness, I need your correction, I need your guide, I need your spirit. Let me end. Pagdahin na kami, babago sa Pastor. Gawa, chapter 26. Okay, let me, kasi may dalawang option dito. Yung Acts 26, basahin na lang ninyo, beginning verse 13 to 17, yung testimony ni Paul, testimony niyang paano siya tinawag ng Panginoon at kung anong pagkasuko sa kanya. I want to end sa John chapter 6. John chapter 6, 38 to 40. Juan Kabanatang 6, 38 to 40. Again, mamaya basahin na lang inyo yung Gawa chapter 26, 13 to 18, yung testimony niya, yung sa Baptist conversion. John chapter 6, 38 to 40. I ask you to stand, tayo natin tumayo. At ayan yung kung, let me read this, kung may Bible kayo, sundan na lamang ninyo sa inyong mga mata. John chapter 6. May I ask the music team, tayo dito sa harapan, isa pa natin reading yung title na, my devotion. Christ is enough. Habang nagdaan tayo yung music team, PowerPoint, Christ is enough, pakiklas na yung ating lyrics. Juan Kabanatang 6, 38 to 40. Si Jesus ang nagsasalita dito, ako'y bumaba mula sa langit. Langit, siya hindi mula sa lupa, siya mula sa langit, siya ay Diyos. Remember John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Ano sabi ng Pilipos, bagamat siya ay kapantay ng Diyos, hindi niya narin kapantay ng makababa siya ang iyong alipin, naging masunuri. Kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin, at ito ang kanyang kalooban, ang kalooban ng Ama, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin. See, ang Diyos ang pumili ng kanyang mga ililigtas na binigay niya sa anak. At sabi niya sa anak, anak, tubusin mo ito. Kasi ang gusto ko, walang mapahamak sa kanila. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Verse 14, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Doon nakita ni Simeon ang sanggol, Lord, pwede na ako mapayapang pagpumanaw, muli ng buhay ko, sapagkat nakita ko na ang iyong tagapagligtas. Nawa, ikaw at ako, nakita na natin si Jesus na ating Panginoon tagapagligtas. Awitin natin ito bilang pagpapahayag ng ating pasasalamat, ng ating pagsamba, ng ating pagpupuri, ng ating pananampalataya. Yes, Lord, I am saved because Christ is enough. Hallelujah. Pwede akong pakapat. Never satisfied.
up to us, Lord. Nagulador ni Simeon, Panginoon, na we see Jesus at our salvation, Lord. Kaya naman mangyari sa mundo ito, Panginoon, we have the assurance, Lord. We have the unshakable hope, Panginoon, na ang pag-asa namin ay hindi nakaangkla sa pangalan ng simbahan. Ang pag-asa namin ay hindi nakaangkla sa pangalan ng sino ng tao. Even, Panginoon, ang pinaka-mabuting tao sa mundo ito. Ang pag-asa namin ay tiyak sapagkat hindi nakaangkla ang pangako. Ang pag-asa namin, Panginoon, sa aming lakas, sa aming kakayahan, nalibidor sa mga nagawa na namin. Kundi ang aming pag-asa, sa mga pag-asa namin ay nakaangkla sa aming manulubos, sa iyong anak na si Jesus naming Panginoon at Kapagligtas. Lumisay sinilang sa mundong ito upang mabuhay ng isang tao at mabuhay, Panginoon, sa ilalim ng kautusan. Kaya naman lahat ng utos mo ay kanyang perfectong sinunod. Hindi siya nagkasala, hindi siya man sa layunin, Panginoon, upang siya'y maging perfecto mundo sa kapagpapatao ng aming kasalanan. Sa kanya ang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Nangyayari niya ng krus ng loob ang kanyang buhay, Panginoon. Nalabog ka, who takes away our sins, Lord. Opo, Panginoon, Christ is enough, Lord. Kaya naman, Lord, bago siya malagulan ng hininga, buong pagkakilupay niya, siningaw, it is finished. It is finished. It is finished. Bayad na, Panginoon, ang aming katapusan. Bayad na, Panginoon, ang